Marahang napabuntong hininga si Daniel matapos makapagbigis. Mag-a-apply siya ngayon ng trabaho at kailangan niya yun ngayon dahil nawalan ng trabaho ang kanyang inang si Danica. Isa itong labandera. Siya naman ay nagtitinda sa isang grocery sa bayan. Maliit lamang ang kinikita niya at hindi yun sapat sa pangangailangan nila sa araw-araw. Pagkain pa lamang ay kulang na sa kikitain niya sapagkat may kuryente pa silang babayaran. Nang matapos makapagbihis, lumabas na si Daniel ng kwarto at pinuntahan ang kanyang ina na nasa labas ng bahay at naglalaba ng kanilang damit. "Nay, alis na po ako." Paalam niya sa kanyang ina, sakay nalikan ito sa pisngi. Pinayuhan siya nitong mag-ingat, hiling ng kanyang ina na matanggap siya sa trabaho. Sinabi ni Daniel sa kanyang ina na gagawin niya ang lahat para matanggap at magkaroon siya kaagad ng trabaho. Sumakay siya ng tricycle at nagpahatid sa bayan. Nagpasa siya ng resume sa mga nadadaan ng mga establishmento na may nakapaskil na ware hiring hanggang sa mapadako siya sa isang kumpanya. 7-story building iyon. Huminga siya ng malalim at pumasok na nga roon. "Anong kailangan mo?" tanong ng gwardiya nang makalapit na si Daniel rito. "Mag-a-apply po sana ako, sir." Tugon niya rito. Sinuyod siya nito ng tingin mula ulo hanggang sa paa. Sinabi ng gwardiya na ibigay na lamang dito ang resume niya at ito na ang magpapasa sa HR. Wala namang nagawa si Daniel kung hindi ang ibigay rito ang kanyang resume. Mas gusto niya sana na siya na lamang ang magbigay niyon para sigurado. Nang maibigay niya ang resume, napatingin siya sa likuran ng gwardiya. Binati nito ng magandang umaga ang kung sino man na nasa likuran niya. Lumingon na rin si Daniel at nakita ang dalawang makikisig na Ginoo na nag-uusap at naglalakad palapit sa kanila. "Magandang ideya yan, Arn," sabi ng isang Ginoo na may kulay abong buhok. Binati rin ng dalawang Ginoo ang gwardiya at napatingin sa kanya ang isang Ginoo na may salamin sa mata. May nunal ito sa gilid ng kanyang ilong. Nakikita na rin ang mga puting buhok ng lalaki. "Magandang umaga po," bati niya sa mga ito. Ngumiti ang dalawa at huminto ang lalaking nagngangalang Arn. Tinanong nito kung ano ang ginagawa niya roon. Magalang niya naman itong sinagot. "Nag-a-apply po ako, sir." Inabot ni Arn ang kamay. Gusto daw nito na makita ang resume niya. Ibinigay naman niyon ng gwardiya at sinabi ni Arn na tatawagan na lamang si Daniel kung sakali man na natanggap siya. Matapos magpasalamat, umalis na nga siya roon. Malapad ang ngiti niya habang naglalakad papalabas ng gate. Malakas ang kutob ni Daniel, siya ay matatanggap. Ang pinagtataka lamang niya ay magaan ang loob niya kay Arn. Siya kaya ang may-ari? Tanong na lamang niya sa kanyang sarili. Ngunit hindi na rin niya pinagtuunan ng pansin. Dahil may pera pa siyang natira, kaya naman nagpunta siya sa palengke sa bayan at bumili ng ulam nilang mag-ina. Gusto niyang kumain kasi ng masarap na pagkain. Kahit anong trabaho na ang ibigay sa kanya, para sa kanya ay ayos lamang iyon. Ang mahalaga ay magkaroon lamang siya ng trabaho. Nang makauwi na sa kanila, ibinalita niya sa kanyang ina ang patungkol doon. Ngunit ang sabi nito, wala pa yung kasiguraduhan, lalo na't hindi pa naman siya natatanggap. Sabi naman ni Daniel ay maging positibo lamang palagi. Malakas ang kutob niya na siya ay matatanggap. Siya na rin ang nagluto ng pagkain nila. Hindi niya alam pero masaya siya ng mga sandaling iyon. Habang nagluluto ng kanin sa kalang de kahoy, hindi niya maiwasang isipin ang kanyang ina. Ang sabi ng kanyang ina, nabuntis ito ng dating nobyo. Hindi daw siya nito pinanagutan. Habang tumatagal, ay napapaisip tuloy siya. Totoo ba yun? Dahil kung isa kang ama at may paninindigan mo ang pamilya mo, hindi na lamang niya iyon inisip pa. Bagkus ay nag-focus na lamang siya sa kanyang pagluluto. Nang matapos magluto, sabay na silang naghapunan ng kanyang ina. Biglang sumagi sa isip niya ang kanyang ama. Nay, bakit hindi ka pinanagutan ni tatay? May iba ba siyang mahal o pamilya? Tanong niya. Natigilan sa pagkain si Danica sa tanong na iyon ng kanyang anak. Huminga ito ng malalim at tinignan ang kanyang anak. Hindi niya alam kung sasabihin ba niya ang katotohanan o mananatiling lihim na lamang ang totoong dahilan
kung bakit hindi nakagisna ni Daniel ang kanyang ama. Mahigit 10 taon na ang nakakaraan nang huling tanungin ito kung nasaan ang kanyang ama. Siguro ay ayaw niya ng responsibilidad. Takot sigurong maging ama kaya ganon. Pagsisinungaling niya. Sinikap niya na hindi mapakagat sa kanyang labi. Baka mapansin kasi iyon ng kanyang anak at ito ay magtaka. Napatangu-tangu naman si Daniel at hindi na nag-usisa pa. Mas mainam na iyon ang paniwalaan ng kanyang anak dahil kapag sinabi ni Danica ang totoo, tiyak na kamumuhian siya ng kanyang anak. Nang matapos na nga silang kumain, nagpresenta si Danica na siya na lamang ang maghugas ng pinagkainan nila. Magpahinga na lamang daw siya at baka matawagan siya ng kumpanyang kanyang inaplayan kinabukasan. Baka magsimula na kaagad siya ng kanyang trabaho. Habang naghugas ng pinggan si Danica, hindi niya maiwasan na maalala ang nangyari. 20 taon na ang nakakaraan. Magkasintahan sila noon ni Arnold. 18 anyos pa lamang siya at ito naman ay 20 anyos. Napilitan siyang magtrabaho noon sa Maynila para tustusan ang pangangailangan nila. May sakit ang kanyang ama at hindi naman sapat ang kita ng kanyang ina bilang katulong. Nagkakilala sila nila Arnold sa pinagtatrabahuang convenience store. Nag-aral siya noon sa vocational course, kaya't natanggap kaagad siya. Lagi siyang dinadalaw hanggang siligawan siya dito. Sinagot niya ito makalipas ang 1 buwan. Dahil sa kapusukan, ay may nangyari sa kanila ni Arnold. Hanggang sa maulit iyon at magbunga. Akala niya hindi siya mabubuntis. Pero makalipas lamang ang 2 buwan, hindi na siya dinadatnan. Ilang linggo na rin silang walang komunikasyon noon ni Arnold dahil abala ito sa kanyang kumpanya. Isang araw, nagpunta siya sa bahay ng kasintahan dahil akala niya ay naroon ang lalaki. Ngunit pagdating ni Danica roon, ang ina nito ang nagbukas ng pintuan. Tinanong siya kung ano ang ginagawa niya roon. Sinagot niya na kailangan niyang makausap si Arnold. Natawa naman ang ginang at tinignan siya mula ulo hanggang sa paa. Tandang-tanda pa niya ang sinabi nito sa kanya noon. Sa tingin mo ba, seryoso sa iyo ang anak ko? Baka nagkahamali ka, iha. May babae kaming napili para sa kanya. Kung ako sa'yo, ay umalis ka na dito. Anong sasabihin mo? Buntis ka? Baka hindi naman yan anak ni Arnold. Baka naman galing yan sa ibang lalaki. Patuyan itong sabi. Pinigilan niya ang kanyang sarili na maluha noon at sumbatan ng ginang. Wala siyang mapapala at baka kasuhan pa siya nito. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko na po guguluhin ang anak nyo. Kung lalaki lang, marami dyan. Hindi kawalan ng anak nyo. Ani ni Danica. Saka umalis na sa harapan ng ginang. Kung ganoon rin naman ang ugali ng magiging biyanan niya, mas gugustuhin pa niyang buhayin ng mag-isa ang kanyang anak. Nang araw rin na yun mismo, pinutol na niya ang anumang koneksyon nila ni Arnold. Nag-resign siya sa trabaho at umuwi na lamang sa probinsya. Dito na siya namalagi hanggang sa ngayon. May bahagi ng pagkatao niya ang nagsisisi dahil lumaking walang ama si Daniel. Pero wala siyang pagpipilian noon. Kundi mas mahihirapan lamang siya kung pipiliin niya si Arnold. Napabuntong hininga na lamang siya nang matapos sa pagbabalik tanaw. Hindi niya tuloy may iwasang isipin si Arnold kung kamusta na kaya ito at kung may pamilya na kaya ito. Sa kabilang banda, abala sa pagre-review ng file si Arnold sa kanyang mini office ng bahay niya doon sa probinsya. Hindi niya kasi iyon natapos dahil pinag-usapan nila ng kaibigan niyang si Raymond ang patungkol sa negosyong itatayo nila sa bayan. Mas pinili niyang bumili ng bahay sa isang subdivision dahil tahimik ang lugar. Kung hindi lang dahil sa kaibigan niya, hindi siya bibili ng bahay. Natigilan siya sa kanyang ginagawa nang maalala ang binatang nakita niya kanina sa labas ng kumpanya ng kaibigan. Galing siyang Maynila at ngayon ay narito sa probinsya ng kanyang kaibigan dahil sa negosyo nila. Baka 2 linggo siya sa probinsya. Maaasahan naman ang kanyang sekretarya at makakatuwang sa kumpanya kaya alam niyang magiging maayos iyon kahit siya ay wala. Saka high-tech na ang komunikasyon ngayon. Kahit nasa malayo ka, ay magagawa mo pa rin ang trabaho mo kahit na nasa ibang lugar ka. Muli, ay bumalik sa isip niya ang binatilyo. Alam niyang hindi siya nagkakamali sa pagbasa ng resume nito. Kapilito nito ang dati niyang kasintahan. Iniisip niya kung baka nagkamali lamang ba siya.
Baka mag-anak lamang ito o hindi kaya ikaapelido lamang. Ngunit ang nakapagtataka, magaan ang loob niya sa binata. Napabuntong hininga na lamang siya at itinuloy ang ginagawa. Lumipas ang ilang minuto nang tumunog ang cellphone niya. Kaagad niya itong sinagot nang makitang ang nurse ng kanyang ina ang tumatawag. Lily? Bakit? Nag-aalala niyang tanong. Sinabi ni Lily na gusto raw siyang makausap ng kanyang ina. May sakit kasi itong colon cancer at kasalukuyang nasa Amerika at nagpapagamot kasama ang kanyang ama. May negosyo naman ang mga magulang niya roon kaya may panggastos ang mga ito. Idagdag pa ang mga branches ng mga ito rito sa Pilipinas. Simula nang maging CEO siya ng kumpanya, ay nakapagpatayo na ng sariling negosyo ang kanyang ama mula sa ipon nitong pera. Alam naman niyang siya rin ang magmamana ng negosyo nito. Si Ma'am po, gusto niya kayong makausap, sabi ni Lily saka ibinigay ang cellphone sa ginang. Anak, panimula ng ina niyang si Fatima. Umiiyak ito pero hinayaan niya lamang. Alam na naman niya ang mga sasabihin nito. Hingi ito ng tawad sa pagtrato ng masama kay Danica noon. Kung naging masaya lamang sana ito sa kanila, di sana ikapiling pa niya ang babae. Pero wala na siyang magagawa pa sa bagay na iyon. Kung talagang mahal siya ni Danica, ipaglalaban siya nito at hindi ito matatakot. Kaya niya naman itong ipaglaban sa magulang. Hindi niya tuloy may iwasang masaktan dahil roon. Hindi rin niya alam kung nagbunga ba ang mga namagitan sa kanila noon. Yun na rin ang dahilan kung bakit hindi na siya nag-asawa pa. Nawalan siya ng ganang magmahal. Itinoon niya na lamang ang kanyang atensyon sa pamamahala ng kumpanya. Umiiyak pa rin ang ina matapos nitong magkwento. Ma, huwag niyo na pong isipin yon. Matagal na yon at hindi ko na rin alam kung nasaan na ngayon si Danica. Napatawad ko na kayo. Ang gawin niyo na lamang ngayon ay magpagaling. Huwag kayong may stress, okay? Pampalubag loob niya rito. Nang kumalma na nga ito, kinamusta niya ang lagay ng ina at sinabihan na magpagaling at hindi yung kung ano-ano lamang ang iniisip nito. Nang matapos ang tawag, ay napapikit na lamang siya. Hindi niya tuloy may iwasang isipin kung kamusta na ba si Danica ngayon. Kinabukasan, ay maagang nagising si Daniel dahil mamimita siya ng gulay sa kanilang bakuran. Napatingin siya sa orasan. Pasado 7:00 na iyon. Napatingin rin siya sa kanyang cellphone na nasa kama nang bigla itong tumunog. Na-excite na lamang siya nang makitang unregistered number yon. Kaagad niyang sinagot iyon sa pag-aakalang patungkol iyon sa inaplay niyang trabaho. Nang masagot niya ang tawag, sinabi ng nasa kabilang linya na natanggap na siya bilang janitor. Kailangan raw kasi nila ng janitor. Hindi naman naging choosy si Daniel. Siyempre, tinanggap niya ang bagay na iyon. Sayang kasi kung tatanggihan niya pa. Pumunta raw siya ngayon sa opisina ng HR at i-discuss ang sahod niya. Kung gusto niya ang sahod, sa araw ding iyon ay magsisimula na siya. Nang matapos ang tawag, lumabas na siya ng kwarto at pinuntahan ang kanyang ina na abala sa pagluluto. Nay, natanggap po ako sa trabaho. Sigaw niya at napabaling naman sa kanya ang kanyang inang si Danica at niyakap siya nito. Masaya ito para sa kanya. Sinabi ni Danica na ito na ang mamimitas ng gulay sapagkat maghanda na lamang raw siya para sa pagpunta sa trabaho. Tinulungan ni Daniel ang kanyang ina sa paghahanda ng almusal at sabay na silang kumain ng agahan. Nang matapos kumain, ay nagready na nga siya. Hinalikan niya sa pisngi ang kanyang ina bago umalis ng bahay. Habang lula ng tricycle, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba. Bumaba na si Daniel ng tricycle at saka siya nagbayad. Ngunit nang papasok na siya sa gate, napansin niya ang isang pitaka na natatabunan ng malalagong damo sa gilid ng gate. Kinuha niya ang bagay na iyon at inilagay sa kanyang bulsa. Maya-maya pa ay sinurrender niya iyon sa gwardiya para maibigay sa may-ari. Nagmamadali siya matapos niyang pumirma sa logbook. Pumasok na siya sa loob ng gusali. Tinanong niya ang receptionist kung saan ang opisina ng HR. Sa gilid iyon ng reception area, kung saan may pintuan roon. Doon kasi ang interview ng mga aplikante. Kumatok nga siya rito. Pinagbuksan siya ng isang may katandaang babae. Pumasok ka, iho, sabi nito. At pumasok nga siya at naupo sa sopa na naroon.
Naupo ang ginang sa tapat niyang upuan. Nagsimula na itong mag-discuss patungkol sa trabaho niya at ang starting salary niya ay 450 pesos. Ayos na yon para sa kanya. Mas okay na yon kesa wala. Matapos mapag-usapan ang mga dapat at hindi dapat sa trabaho, ay sinabihan siya na pwede nang magsimula. First floor to third floor ang area niya. May kasama rin siyang janitor doon. Excited at ganado siyang nagsimula sa trabaho. Iniisip niya na ginagawa niya iyon para sa kanyang ina. Nasa first floor siya noon nang bumukas ang elevator at lumabas ang dalawang Ginoo na nakita niya kahapon. Alam ni Daniel na isa sa kanila ang may-ari ng kumpanya. Tinignan siya ng mga ito at nginitian siya ng Ginoo na may salamin sa mata. Lumapit siya sa dalawa at kitang-kita ang pagtataka ng mga empleyado sa ginagawa niya. Maraming salamat po sa pagtanggap sa akin sa kumpanya niyo, sabi niya kay Arn, at itinuro naman ito ang Ginoo na may kulay gray ang buhok. Si Raymond ang dapat mong pasalamatan, iho. Siya ang nag-hire sa'yo dahil siya ang may-ari ng kumpanya. Masuyong sabi nito. Ah, si Raymond palang may-ari ng kumpanya. Aniya sa kanyang isip. Si Arnold ang pasalamatan mo, iho, dahil siya ang nagsabi na i-hire kita. Tugon naman na Raymond. Natawa na lamang si Arnold. Salamat po sa inyong dalawa. Kailangan ko po kasi ng trabaho Lalo na't dalawa lang kami ng nanay sa bahay. Malungkot niyang sabi. Natigilan si Arnold sa narinig at gusto nitong magtanong, pero naunahan siya ni Raymond. Bakit? Nasaan bang tatay mo? Wala na ba siya para matustusan ang pangangailangan nyo? Tanong nito at malungkot siyang napangiti. Iniwan po kami. Hindi po kami pinaghandaan. Sambit ni Daniel. Hindi niya alam pero magaan ang loob niyang magsabi sa dalawang gwapong Ginoo nang patungkol sa kanyang buhay. Hayaan mo na siya. Ang mahalaga ay may trabaho ka na ngayon at may pang-araw-araw na kayo ng iyong ina. Tugon naman ni Raymond. Ngumiti at tumayo siya. Ngumiti at tumango naman siya. At napatingin si Daniel kay Sir Arnold. Nakatitig lamang ito sa kanya na para bang kilala siya nito. At bumalik lamang siya sa ulirat nang tawagin nito ang kaibigan. Nagpaalam na ang mga ito sa kanya. Siya naman ay nagpatuloy na sa kanyang ginagawa. Habang nagmemeryenda sa kantin, hindi maiwasang mainis ni Daniel dahil naririnig niya na siya ang pinag-uusapan ng tatlong kalalakihan na nasa tabing mesa. Patungkol iyon sa ginawa niyang pagkakausap sa dalawang Ginoo na alam niyang bigating negosyante. Sinabi ng mga ito na ang lakas daw ng loob niyang makipag-usap sa mga ito bago pa lamang siya. Hindi na lamang niya yun binigyan ng pansin. Nagpatuloy siya sa pagkain at bumalik na sa trabaho. Nang makauwi ng bahay, nadatnan niya ang kanyang ina na nananahi. Isa rin iyon sa source of income ni Danica. Kinamusta siya ng kanyang ina na sinagot naman ni Daniel. Ang sabi niya ay maayos naman ang pagsisimula ng kanyang trabaho. Pumasok na siya sa kanyang kwarto at saka nagbihis. Hanggang sa maalala niya ang pitaka na napulot niya kanina. Matapos magbihis ay kinuha niya iyon sa bag at tinignan ang laman nito. Mga resibo lamang ang mga iyon, ngunit may litrato na nakaipit roon. Kinuha niya iyon at saka tinignan. Nanlaki na lamang ang kanyang mga mata nang makilala ang nasa litrato. Kamukha iyon ng kanyang ama. Noong nasa 10 taong gulang pa lamang siya. Doon pa lamang ay pinagtapat na ng kanyang ina ang patungkol sa kanyang ama. Ibinigay sa kanya ni Danica ang lumang litrato ng kanyang ama para may alaala siya rito. Kahit naman ganoon ang ginawa ng kanyang ama pa rin iyon ni Daniel. Kinuha niya sa drawer ang litrato ng kanyang ama. Tinignan niyang mabuti ang dalawang litrato. Magkamukha nga sila. Hindi kaya pag-aari ito ng kanyang ama? Imposible naman na nagkahawig lamang sila. Napaka-imposible. Nang marinig na kumatok na sa pintuan ng ina, itinago niya sa drawer ang litrato, saka binuksan ang pintuan. Nay, bakit po? Tanong niya. May sasabihin ako sa iyo, anak. May malamlam na mga matang nakatitig si Danica sa kanyang anak. Pinatuloy niya ang kanyang ina sa kanyang silid at naupo sila sa kama. Nakiusap ang kanyang ina na huwag siyang magagalit kapag narinig na niya ang sasabihin nito. Bakit po ako magagalit, Nay? Tanong ni Daniel.
Sinabi nito na mangako na lamang daw siya. Hindi po ako mangangako hanggat hindi ko pa po naririnig ang sasabihin niyo, Nay. Matigas niyang sabi. Napabuntong hininga na lamang si Danica at nagsimula ng magkwento. Habang nakikinig sa kanyang ina, hindi niya maiwasang maluwa dahil iba pala talaga ang dahilan kung bakit hindi niya nakasama ang kanyang ama. Yun pala ay dahil sa ang ina niya na mismo ang nang iwan sa kanya. Nang matapos magkwentuhan si Danica, hindi nito maiwasang maiyak dahil sa guilt na nararamdaman. Humihingi ito ng kapatawaran sa anak. At tumayo naman si Daniel at sinabing gusto muna niyang mapag-isip-isip. Hindi niya matanggap ang mga narinig niya. Huwag po kayong mag-alala, hindi po ako galit sa inyo. Naiinis at nagtatampo lang po ako. Aniya sa kanyang ina. Lumabas naman ang kanyang ina. Siya naman ay nahiga sa kama at napatitig sa yero ng bahay. Hindi kaya ang kanyang ama ay ang may-ari ng pitaka? Bakit hindi sila hinanap ng kanyang ama? Hanggang sa makatulugan na nga niya ang kanyang pag-iisip. Kinabukasan, maaga siyang nagising muli para maghanda ng pagpasok sa trabaho. Nadatnan niya ang ina na nagluluto. Pinati siya nito, pero hindi pa rin niya kinakausap. Masama pa rin ang loob niya rito. Paano kung nalaman niya iyon ng maaga? Baka hinanap niya na ang kanyang ama. Hanggang sa trabaho, ay nasa isip niya iyon. Naglilinis siya noon sa second floor, nang bigla na lamang maalala niya ang litrato ng kanyang ama. Kinuha niya iyon sa kanyang bulsa at tinignan. Nasaan ka na pala ngayon, Tay? Tanong niya sa litrato. Hindi napansin ni Daniel ang lalaking kakalabas pa lamang ng pintuan sa kanyang tabi na walang iba kung hindi si Arnold. Hindi tuloy nito maiwasang tingnan ang hawak na litrato ng binata dahil medyo may kalakihan niyon. Nanlaki na lamang ang kanyang mga mata nang makilala iyon. Siya yon. Yun yung litrato na ibinigay niya kay Danica. 20 taon na ang nakakaraan. Bakit nasa binata ang litrato? Tanong ni Arnold sa kanyang isip. Daniel. Tawag ni Arnold kay Daniel. Lumingon naman ang binata at nakita si Arnold. Sir Arnold, pasensya na po kayo kung nadatnan niyo po ako na walang ginagawa. Sabi niya, saka kamang ibubulsa na ang litrato nang pigilan ito ng Ginoo. Nagtatakang tinignan niya ang lalaki. Bakit po? Tanong niya. Pwede ko bang makita ang litrato na hawak mo? Tanong nito. Nagtataka man, ibinigay iyon ni Daniel sa Ginoo. Pinakatitigan nito ang litrato hanggang sa unti-unting naglandas ang luha sa pisngi nito at nataranta si Daniel. Kilala niyo po ba kung sino ang nasa litrato? Tanong niya na puno ng pag-asa. Tinignan siya ni Arnold. Pinunasan muna nito ang luhang naglalandas sa pisngi niya bago siya nagsalita. Pinakatitigan siya nito. Nakikita niya ang recognition sa mga mata nito. Ako ang nasa litrato, Daniel. Paano napunta sa iyo ang litrato? Emosyonal na sabi nito. Napaawang ang labi ni Daniel sa sinabi ng Ginoo. Ibig sabihin, si Arnold ang kanyang tunay na ama? Paano nangyari yon? Ibinigay po yan sa akin ng aking ina noong 10 taong gulang pa lamang po ako. Paliwanag niya. Natigilan siya nang bigla siyang yakapin nito. Anak ko, kaya pala ang gaan-gaan ng loob ko sa iyo dahil ikaw pala ang aking anak. Emosyonal na sabi nito. Niyakap niya na rin ito pabalik. Tuluyan na rin siyang humagulgol. Lumabas si Raymond at nakita ang eksena sa labas ng opisina. Kaya pala may naririnig siyang umiiyak sa labas ng opisina ay dahil nag-iiyakan ng mag-ama. Hindi lingid sa kaalaman ni Raymond ang naging nakaraan ng kanyang kaibigan. Saksi siya sa mga paghihirap nito ng iwan ng dating kasintahan. Masaya siya para sa kaibigan dahil nakita na nito ang kanyang anak. Hindi na kailangang sabihin ni Arnold na ang anak nito ay binatilyo na. Ang eksena na nasa kanyang harapan ang patunay. Nagbunga ang pag-iibigan nila Danica. Kumalas sa pagkakayakap si Daniel at napatingin sa likuran ng ama. Sir Raymond, kayo po pala. Aniya habang pinupunasan ng luha ng kanyang mga mata. Napalingon na rin si Arnold sa kaibigan. Niyakap nga siya ni Raymond. Masaya ako para sa iyo, Arnold. Nakangiti nitong sabi. Nagpasalamat naman siya sa kanyang kaibigan at tinignan niya ang anak at inakbayan. Ang gwapo ng anak ko, no? Tanong nito sa kaibigan.
Natawa naman si Raymond at sinabi na mas gwapo si Daniel kaysa sa kanya. Napailing na lamang siya dahil sa kapilyuhan ng kanyang kaibigan. Tinignan ni Arnold ang kanyang anak at tinanong sa binata kung pwede niya bang makita si Danica. Ang sabi naman ni Daniel ay kailangan muna niyang ipaalam sa ina na nagkatagpo na sila. Ipinaliwanag rin niya sa kanyang ama na umamin na ang kanyang ina sa totoong dahilan kung bakit hindi siya lumaking kasama ang kanyang ama. Naiintindihan naman niyon ni Arnold. Ayaw lang siguro ni Danica na mabuhay sa nakaraan. Nasaktan siya roon dahil hindi pinakilala ng dating kasintahan na siya ang ama ni Daniel. Naiintindihan ko, Daniel. Sabihin mo na muna sa iyong ina. Kapag pumayag siya, puntahan mo na lamang rito sa Raymond para ipaalam sa akin. Sa araw din na yun ay pupuntahan namin ang iyong ina. Nakangiti nitong sabi. Muli ay niyakap siya nito. Sinabi rin niya sa ama na napulot niya ang pitaka nito sa gilid ng daanan. Naalala naman ni Arnold na may nawawala siyang pitaka kung saan doon ay nailagay niya ang mga resibo ng mga pinamili. Hindi nito iyon hinanap dahil hindi naman importante ang bagay na iyon. Nagpapasalamat naman ang Ginoo dahil naging daan iyon para makilala niya ang ama. Hindi maiwasang mamangha ni Daniel nang magpunta sila ni Arnold sa isang sikat na mall para bumili ng kanyang mga damit at pati na rin iba pa. Kumain din sila sa isang restaurant at hindi niya akalain na makakakain siya sa isang sikat na restaurant. Nag-take out na rin sila para sa kanyang ina. Masayang masaya siya nang matapos sila sa pag-shopping. Piniro niya pa ang kanyang ama na napakarami nitong binili para sa kanya. Sabi naman nito ay kulang pa raw iyon para makabawi siya sa napakahabang panahon na hindi siya nito nakasama. Kapag naging maayos na ang lahat, titira na sila ng kanyang ina sa bahay nito. Pumara ito ng isang tricycle at sinabing ihahatid si Daniel sa kanila ng ligtas. Nang makarating sa kanila, ay ganoon na lamang ang gulat ni Danica nang makita si Daniel na may dalang malaking paper bag. Inilapag niya ang mga iyon sa mesa. Iniabot niya sa ina ang take-out na pagkain nila para rito. Saan galing ito? Nagtatakang tanong ng ginang. Kay Arnold Espejo po, sambit niya. Natigilan ito nang marinig ang buong pangalan ng dating kasintahan. Sinabi niya sa ina na nagkita na sila ng kanyang ama. Naging instrumento ang litrato ng kanyang ama para makapagtagpo sila. Umiyak ang kanyang ina. Niyakap ni Daniel ang kanyang ina at sinabing pinapatawad niya na ito. Ang gusto lamang niya ay mabuo muli ang kanilang pamilya. Hindi pa naman huli ang lahat para sa kanilang tatlo. Sabi nga, habang may buhay, ay may pag-asa. Natigilan ang kanyang ina sa tanong niyang iyon. Nay, alam ko naman na mahal niyo pa rin si tatay hanggang sa ngayon. Lagi niyo siyang binabanggit sa akin noon pa man. Yung love story niyong dalawa ay palagi mong binabalik-balikan. Gusto ko po na magkaayos na kayo. Ito na lamang po ang pabor ko para sa paglilihim niyo sa akin. Sa totoong dahilan kung bakit hindi ko siya nakasama sa mahabang panahon. Malungkot na sabi ni Daniel. Huminga ng malalim si Danica. Totoo ang sinabi ng anak. Mahal pa rin niya si Arnold. Walang kasalanan ng dating kasintahan. Siya itong umalis at nang iwan. Gusto rin niyang mabuo ang pamilya nila. Gusto niya na magkaroon ng kompletong pamilya si Daniel. Sige anak, bukas na bukas rin ay pupuntahan natin ang ama mo. Nakangiti niyang sabi. Natuwa si Daniel sa sagot ng kanyang ina. Masaya siya ng mga sandaling iyon dahil soon ay mabobuo na sila at makakasama na niya ng matagal ang kanyang ama. Kinabukasan, ganoon na lamang ang tingin sa kanya ng mga empleyado pagpasok niya sa trabaho. Kapag tinitignan siya ng mga ito, yumuyuko sila. Hindi niya na lamang iyon binibigyan ng pansin. Tatapusin niya na lamang itong araw na ito ang trabaho at magpapaalam na siya kay Raymond. Habang naglilinis, dumaan sa harapan niya si Raymond. Kinamusta siya nito. Nakaagad naman niyang sinagot na ayos lamang siya. Nakisuyo na rin siya na kung maaari ay tawagan ito ang kanyang ama dahil pumayag na ang kanyang ina na mag-usap ang dalawa. Masaya ako sa balita mong yan, iho. Sandali at tatawagin ko siya. Halika sa loob ng opisina ko. Hayaan mo na si Aljon ang gumawa niyan. Yaya nito sa kanya. Si Aljon ay ang kasamahan niyang janitor. Sabay na silang pumasok sa loob ng opisina at pagdating roon ay may kinuha ito sa drawer.
isang sobre, at iniabot sa kanya. Tinanong niya kung ano yon. Sahod mo yan sa ilang araw na pagtatrabaho sa akin. Nakangiti nitong sabi. Kinuha nga niya iyon at nagpasalamat. Ganoon na lamang ang gulat niya nang makita ang laman ng sobre. Sa akin po ba ang lahat ng ito? Hindi makapaniwalang tanong niya. Tumango naman ito sa kanya. Regalo nito iyon sa kanya dahil napasaya niya ang kaibigan nitong si Arnold. At syempre, regalo na rin dahil sa kasipagan niya. Nagpasalamat naman siya rito. Tinanong niya kung bakit yumuyuko ang mga empleyado kapag tinitingnan niya. Ang sagot naman nito ay, alam na ng lahat rito na anak ka ni Arnold Espejo. Marahil nahihiya sila sa'yo. Nakarating kasi sa amin ni Arnold na nakikipaglapit ka sa amin dahil may kailangan ka. Nagalit si Arnold, pero sinabi ko sa kanya na sabihin na lamang kung sino ka para mahiya silang lahat. Nakangiting sabi nito. Tumawag na si Raymond kay Arnold at sinabing pumayag na si Danica na kausapin ng kaibigan. Sinabi ng kanyang ama na on the way na siya at excited na makita ang kanyang ina. Natawa naman siya sa biro ni Raymond. Umupo ito sa tabi niya. Masaya daw ito para sa kanila. Ilang sandali lamang ang lumipas ay dumating na ang kanyang ama. Niyakap siya nito at niyaya na magpunta sa kanya. Hindi na raw makapaghintay na makita ang kanyang ina. Natawa naman siya sa sinabi nito. Niyaya rin ni Arnold ang kaibigan para magkita rin sila ni Danica. Nang makarating sa kanila, kaagad nilang tinungo ang bahay. Nay, nandito na po kami, sigaw ni Daniel. Nang marinig ni Danica ang boses ng kanyang anak, nakaramdam siya ng kaba sa sinabing iyon ng kanyang anak. Alam niyang kasama nito si Arnold. Kanina pa siya naghahanda. Ayaw niyang datnan siya ng dating kasintahan na siya ay mukhang gurang. Huminga siya ng malalim at pinakalma ang kanyang sarili. Naglakad na lamang siya patungo sa pinto at binuksan nga iyon. Bumungad sa kanya ang tatlong kalalakihan. Ang kanyang anak, isang Ginoo na may kulay abong buhok, at ang isa na walang iba kung hindi si Arnold, ang lalaking minamahal niya. Nagkatitigan sila. Makikita sa mga mata nito ang sobrang pangulila, sakit, galit, at pati na rin lungkot. Nagsalita si Daniel para kunin ang atensyon nila. Pumasok po muna tayo sa loob, Tio Raymond at Itay. Panyaya ng anak sa dalawa. Parang may kung anong humaplos sa puso ni Danica nang marinig ang sinabing iyon ng kanyang anak sa kanyang ama. Masarap sa pakiramdam at alam niyang masaya rin ang kanyang anak. Pinatuloy niya ang dalawang Ginoo sa loob. Nagpakilala naman si Raymond kay Danica. Umupo sila sa kawayang silya. Siya naman ay nagtungo sa kusina at inihanda ang nilutong merienda. Lumpiang Shanghai na mayroong ketchup na sausawan na may kasama pang juice. Nang bumalik siya, ay nakayuko niyang inilapag ang merienda sa mesa. Maya-maya ay naupo naman siya sa isang bakanting upuan. Tinignan niya si Arnold na nahuli niyang nakatingin rin sa kanya. Bakit ka nagtago, Danica? Tanong ni Arnold. Tinignan niya si Raymond at ayaw niyang magkwento na may ibang tao. Hindi sa naiilang siya, kundi nahihiya siyang may makarinig na iba sa kwento niya. Mukhang nakahalata naman ng lalaki at tumayo ito at nagpaalam. Magpapaalam na rin sana si Daniel pero pinigilan niya. Kailangan marinig ng anak nila ang anumang sasabihin niya. Humingi siya ng dispensa kay Raymond. Mas komportable siya kung sila muna ang makakarinig ng kwento niya. Naiintindihan naman ito iyon. Nagsimula na siyang magkwento sa nakaraan. Ang tunay ngang dahilan. Matama naman na nakikinig si Arnold. Nang matapos, ay tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Kaagad na lumapit si Arnold at pinunasan niyo ng dalang panyo. Ayos lang, naiintindihan ko, Danica. Gusto ko lang malaman sa bibig mo iyon. Tapos na yon, kalimutan na natin ang nakaraan. Magsimula tayo ng panibago. Pwede ba yon? Tanong nito. Tumangutango siya at niyakap siya ni Arnold. Niyaya naman nila si Daniel at nagkayakapan silang tatlo. Samantala, si Raymond na nakasaksi sa nangyari na nasa labas ng bahay ay tanaw na tanaw ang mag-anak. Masayang masaya ito para sa kanyang kaibigan dahil sa wakas ay nahanap na nito ang tunay na kaligayahan. Matapos ang pag-uusap na iyon, ay nagpasya sina Daniel at Danica na lumipat na sa bahay ni Arnold.
Masaya naman ang kanyang mga kapitbahay dahil nakumpleto na sila at magbabago na ang buhay nila. Nangako naman si Danica na tutulungan niya ang mga kapitbahay na walang trabaho. Nag-arkila si Arnold ng isang truck para kumuha ng mga gamit ng kanyang mag-ina. Sumakay na sila sa sasakyan ni Arnold. Nagpaalam na rin si Raymond na babalik na sa kumpanya. Nasa backseat naman si Daniel at nakikita niya sa kanyang harapan ang kanyang mga magulang na masayang nag-uusap. Paminsan-minsan ay kinakausap din naman siya. Hindi niya akalain na mabobo pa pala ang kanilang pamilya. Akala niya hanggang pangarap na lamang ang bagay na iyon. Pero pwede pa palang mangyari. Hindi niya tuloy may iwasang mamangha sa bahay ng kanyang ama nang huminto na ang kotse sa tapat ng gate nito. Napakaganda at napakalaki niyon. Class ang dating ng bahay. Lumabas siya sa sasakyan habang nakatitig pa rin sa bahay. Napakaganda po ng bahay niyo, Tay. Puri ni Daniel. Natawa na lamang si Arnold at niyaya ang dalawa na pumasok na sa loob ng bahay. Kung mas namangha pa si Daniel sa labas, mas lalo pa siyang namangha sa ganda at ayos ng loob. Makikintab ang mga kagamitan na tiyak na hindi biro ang halaga. Niyaya sila ng kanyang ama sa kanilang silid para makapagpahinga muna. Tanghali na rin kasi niyon at nagpaluto na rin si Arnold sa mga kasambahay ng pagkain. Para pagkagising ay sabay-sabay na silang kumain. Pagkagising nila Daniel at Danica, niyaya na sila ni Arnold na magmerienda. Habang nagmimerienda ay nagsalita ang lalaki. Gusto kang makausap ni Mami. Okay lang ba sa iyo yon, Danica? Tanong nito. Kanina habang natutulog ang dalawa, tinawagan niya ang kanyang ina at sinabing kasama niya ang kanyang mag-ina. Natuwa naman ang ginang at nakiusap na kung maaari sana ay gusto nitong makausap si Danica para humingi ng tawad. Nag-aalinlangan si Danica pero kalaunan ay pumayag na rin siya. Hindi rin maganda na hindi marunong magpatawad. Mabubuo na ang kanilang pamilya, kit dapat lang na magpatawaran na silang dalawa. Tumango siya at sumang-ayon. Ngumiti naman si Arnold at tinawagan ng kanyang ina. Nang makausap ni Danica ang ginang, ilang beses siyang humingi ng tawad sa kanya. Pinapatawad ko na po kayo. Saad niya rito. Masaya ang ina ni Arnold at sinabing magpapagaling ito para magkita sila. Habang dumaraan ang mga araw, naging maayos na ang samahan nila Arnold at Danica. Bumalik na yon sa dati at nagkabalikan nga sila. Kaya naman wala nang inaksaya pang panahon ng Ginoo at ito ay nagpropose na sa kanya. Tinanggap naman na yun ni Danica. Kumuha ng kursong business management si Daniel dahil sa mas lalong madaling panahon ay siya na ang magmamana ng kanilang kumpanya. Mga ikalawang linggo ng Disyembre, sa isang maliit at tahimik na bayan, ay may nakatirang isang dalagang nagngangalang si Lynn. Sa murang edad niya, napagtanto niya na kailangan niyang maghanap ng trabaho matapos siyang taktakin ng nakaraang pinagtatrabahuan niya. Matagal na niyang hinihingi ang kanyang kapalaran at umaasa na sa darating na araw ay mabibigyan siya ng pagkakataon na muling makabangon. Isang umaga, habang nagtitimpla siya ng kanyang kape, ay bigla niyang nabalitaan ng usap-usapan ng mga tao sa palengke. May isang mayamang pamilya sa kalapit na lungsod ang naghahanap ng yaya para sa kanilang maliit na anak. Napukaw ang kanyang interes dahil sa kasalukuyang kalagayan niya. Kahit anong trabaho ay malugod niyang tatanggapin. Sa loob ng kanyang puso ay nagliliyab ang determinasyon na subukan ng pagkakataong iyon. Kahit na alam niya na hindi siya pumasa sa mga inaasahang pamantayan ng isang mayamang pamilya, ay nagpasya pa rin siyang tanggapin ng hamon. Matapos niyang ipaalam sa kanyang mga magulang ang kanyang plano, ay tutol agad ang mga ito. Sa kanilang pag-aalala, sinabihan nila siya ng mga maaaring maging epekto ng pagpasok sa pamilyang iyon. Anak, alam kong mahirap ang pinagdaraanan mo, pero hindi ito ang tamang paraan para makaahon ka. Sabi ng ama ni Celine. Tama nga ang tatay mo, anak. Hindi mo kailangang ibaba ang iyong dangal para lamang sa pera. May ibang paraan naman para mabuhay tayo ng marangal. Dagdag ng ina niya. Ngunit wala silang magawa ng magmatigas ang ulo ni Celine. Determinado siyang patunayan ang sarili sa kanilang lahat.
Kailangan niya ito, hindi lamang para sa kanyang mga pangangailangan, kung hindi pati na rin para sa kanyang mga pangarap. Nagkataon na ang mansyon ng mayamang pamilya, kung saan meron itong maliliit na bata, ay malapit lamang sa bayan kung saan nakatira si Celine. Isang tanghaling tapat, naglakad siya patungo sa mansyon na may puso na nagpupumigla sa loob ng kanyang dibdib. Pagkabukas ng malaking pinto, sinalubong siya ng isang matandang babae na may mukhang masungit. "Ikaw ba yung aplikante para sa posisyon ng yaya?" Sabay taas ng kilay niya. Opo, ako po si Celine." Medyo kinakabahan na sagot ni Celine. Habang sumasakay sila ng hagdanan, nakita ni Celine ang kagandahan ng mansyon. Nang mapadpad sila sa kwarto ng mayamang pamilya, doon niya unang nakita ang malaking larawan ng isang pamilya. Maya-maya pa, ay napadpad ang tingin niya sa larawan ng isang mestisong lalaki. Kahit hindi niya itanong, ay alam niyang ito ang pinakasikat at mayamang don sa kanilang lugar. Ito ay si Don Ian, ang may-ari ng mansyon. Isang gwapong lalaki na taglay ang kayamanan at kasikatan sa buhay. Hindi niya pa ito nakikita sa personal at tanging naririnig niya lamang kung gaano kagwapo ang Don mula sa mga chismis sa kanilang kapitbahay. Kaya naman ngayon ay hindi niya akalain na kahit sa litrato pa lamang nito ay umaapaw na ang kagupuhan nito. Habang sila ay naglalakad kasama ang matandang mayordoma, ay muli silang pumasok sa isa pang silid at doon na siya iniwan ng babae. "Dito ka lang at wag na wag kang gumawa ng ingay. Kahit ang paghinga mo ay dapat hindi yan marinig ni Don." Mataray na bulong ng matandang mayordoma. Tumango na lamang si Celine at pinanood na makalabas ang mayordoma sa silid. Nang makitang wala na ang mayordoma, ay agad na nilibot ng dalaga ang kanyang paningin sa loob ng silid. Mataas na kisame, gray na may halong white na pintura ang bawat pader nito. Malaking bintana at bonggang mga kortina. Para siyang nakapasok sa isang mansyon at siya lamang ang nag-iisang prinsesa dito. "Tapos ka na bang magmasid-masid sa opisina ko?" Halos papatulo na lamang si Celine sa biglaang boses na narinig niya. Maya-maya, ay biglang umikot ang isang malaki at bonggang upuan at dito na lumitaw ang gwapo at mistisong Don na kanina lang ay sa larawan lamang nakikita ng dalaga. Sorry po, nandito po ako para mag-apply bilang isang yaya po sana." Nauutal na sagot ni Celine. "Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko. Kahit alam kong hindi ko po kayang magpatupad ng lahat ng inaasahan nyo, susubukan ko pa rin po. Para po sa sarili ko." Dagdag pang sabi ng dalaga habang ito ay nakayuko. So ikaw si Celine Ambao, 23 years old at graduate ng BS Psychology. May pinag-aralan ka naman pala bakit napili mong maging yaya lang?" Seryosong tanong ng Don habang nakatingin sa resume ng dalaga. Dahil sa sinabi ng Don, ay napatingin si Celine dito. "Ano po yun, sir? Yaya lang? Excuse me, sir, pero para po sa akin, hindi po dapat minamaliit ang pagiging isang yaya. Hindi po yan madaling trabaho dahil kailangan po niyang tumayo at maging isang magulang sa batang binabantayan niya. Pinili ko po ang trabahong ito dahil meron pong nangangailangan at para sa akin po ay isa na rin po itong oportunidad. Pero kung isang mapangmaliit na amo lamang pala ang hawak sa akin, ay mas mabuti pang hindi ko na lamang po ituloy." At dahil nainis si Celine, ay agad siyang humingi ng paumanhin sa Don at umalis na sa silid. "O anong nangyari? Tanggap ka na ba?" Tanong ng mayordoma na naghihintay pala sa kanya sa labas. "Hindi na po ako tutuloy. Ayoko sa mga taong matapobre." Diretsahang sabi ni Celine. Kaya't nagulat ang mayordoma at iniwan na ito ng dalaga. Diretso sa paglabas ng mansyon ng dalaga at nawala na siya sa mood. Nang makauwi sa kanilang bahay, ay takang pinagmasdan siya ng kanyang ama't ina. "O anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo?" Nagtatakang tanong ng kanyang ina. "Hindi ka ba natanggap, anak?" Tanong naman ng ama ng dalaga. Maya-maya pa, ay biglang napatakip sa mukha si Celine at parang naiiyak na. "Bakit ko ba yun nagawa? Bakit ko yun nasabi sa kanya?
Umandar na naman ang pagiging overthinker ko. Kaya kung ano-ano na lamang ang lumalabas sa bibig ko. Parang naiiyak na sabi ng dalaga habang ginugulo ang buhok niya. Bakit? Ano bang nangyari anak? Nagtatakang tanong ng kanyang ina nang makita ang kanyang anak na namumroblema. Problemadong tumingin naman ang dalaga sa kanyang ina. Napagsalitaan ko po ng hindi maganda si Don Ian, yung may-ari po ng mansyon na pagtatrabahuan ko po sana. Wika naman ni Celine. Kit natawa na lamang pareho ang kanyang ama't ina. Nako, umandar na naman ang pagiging ikaw mo, Celine. Huwag mo kasing masyadong iniisip ang sinasabi ng ibang tao. Hayaan mo na sila at maging mapagpakumbaba ka na lang. Pagsasalita ng kanyang ama. Oo nga anak, halos lahat kasi ng kausap mo ay ginagawa mong debate ang usapan. Kumalma ka lang. Wika naman ng kanyang ina na ngayon ay nakahawak na sa kamay niya. Pumikit naman si Celine at huminga ng malalim. Tama nga po kayo ma at pa. Dapat ay kalma lang po ako palagi at maging mapagpakumbaba. Pagsasalita ng dalagang si Celine sa kanyang sarili habang pinapakalma ang kanyang sarili. Maya-maya pa ay nagtungo na lamang siya sa kanyang kwarto at doon nagmukmok. Naghanap na lamang siya ng ibang trabahong hiring sa online at hindi niya namamalayan na nakatulog na pala siya. Kinabukasan ay maagang nagising si Celine nang malakas na binuksan ng mama niya ang pintuan ng kanyang kwarto. Kit agad siyang nagising at inaantok na nilingon ang kanyang ina. Anak, umising ka na dyan. Bumangon ka na at ayusin mo ang sarili mo. Natatarantang sabi ng kanyang ina habang pinipilit na pinapabangon ng dalagang inaantok pa. Teka lang ma, bakit ba kasi? Ano bang problema nyo? Naiiritang tanong ng dalaga habang nakapikit pa ang dalawang mga mata habang ginigiya siya ng kanyang ina na lumabas ng kanyang kwarto. Nandito yung sinasabi mong Don Ian, yung may-ari ng mansyon. Hinahanap ka niya. Nang sabihin iyon ng kanyang ina, ay agad na napamulat sa mga mata ang dalaga at doon na niya naaninag ang isang lalaking nakaupo sa kanilang sofa at seryosong nakatingin sa kanya. Agad na nagulat si Celine at naalalang naka-t-shirt lang pala siya ng manipis at nakasuot ng maiksing short at merong magulong buhok. Agad siyang tumalikod at nahihiyang napapikit. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin ma? Nahihiyang sabi ni Celine habang dali-dali nang tumatakbo papasok sa loob ng kanyang kwarto. Narinig niyang tumawa naman ang kanyang ina at ganoon rin ang lalaking bisita. Dali-daling nagbihis si Celine at inayos ang kanyang sarili. Nang matapos, ay nahihiya siyang lumabas sa kwarto at umarap sa bisitang lalaki. Good morning, sir. Ano pong kailangan nyo at naparito po kayo? Nauutal na tanong ng dalaga. Magsasalita na sana ang lalaki nang muli na namang nagsalita ang dalaga. Kung patungkol po ito sa sinabi ko kahapon, sir, sorry na po talaga. Hindi ko po sinasadya. Hindi ko po alam kung bakit ko po yun nasabi sa'yo. Masyado lang po talaga akong nadala ng emosyon ko. Nakapikit at nagmamakaawang wika ni Celine. No, it's not about that. I came here to beg na maging yaya ng mga anak ko. Ilang applicants na ang nakaharap ko. Pero wala ni isa sa kanila ang nagustuhan ko. But you, nagulat at namangha ako sa kakaibang katangiang ipinakita mo sa akin kahapon. You showed me something that made me believe na totoo at seryoso ka sa intention mo for being yaya. Kaya sana ay pumayag ka sa gusto ko na maging yaya ng mga anak ko. Pakiusap, Miss Ambaw. Nagmamakaawang sabi ni Don Ian. Kit nagulat na lamang si Celine. Hindi ka agad nakapagsalita ang dalaga. At hindi makapaniwala na ang Don mismo ang nagmamakaawa sa kanya na magtrabaho sa mansyon nito. Ilang tao ang nangangarap na makapagtrabaho at makapasok ng mansyon ni Don Ian. Ngunit ngayon ay walang kahirap-hirap at makakapagtrabaho na ang dalaga dahil ito ang gusto ng Don. Totoo po ba yan? Wala po bang joke sa sinabi niyo, sir? Hindi po ba ito prank o scam? Legit po ba ito? Sunod-sunod na tanong ng dalaga. Kit na pabuntong hininga na lamang si Don Ian at saka ito tumango.
Lalong lumiwanag ang mukha ng dalaga at malawak siyang ngumiti. Opo sir, papayag po ako sa gusto nyo. Akala ko pa naman ay ipapakulong nyo ako. Dahil po sa sinabi ko sa inyo kahapon, maraming salamat po sir ha. Masayang sabi ng dalaga. Kahit bagyang ngumiti ang lalaki at tumango. Maya-maya pa ay dumating na ang ina ng dalaga na may daladalang juice at sandwich. Mukhang masaya ang pinag-uusapan nyo ah. Oo, uminom muna kayo. Wika ng kanyang ina. No need na po ma'am. Kailangan ko na rin pong umalis. May trabaho pa po kasi ako eh. Sinadya ko lang po talagang dumaan dito para po sa anak nyo. Anyways, kailangan ko na po talagang umalis. Salamat po mama. At Miss Celine, thank you rin sa pagtanggap mo sa offer ko. Bukas ay pwede ka nang magsimulang magtrabaho. Mahinaong sabi ni Don Ian. Kaya tumango na lamang ang ina ng dalaga. Okay po sir, salamat rin po. Mag-ingat po kayo sa biyahe nyo ha. Nakangiting wika naman ni Celine. Natinong naman ng lalaki. Pinagbasnan pa nga ng mag-ina ang pag-alis ni Don Ian. Hanggang sa pumasok na ito sa magarang kotse at umalis na ng tuluyan. Nang makasigurong wala na ang lalaki, ay hinablot si Celine ng kanyang ina at muli silang pumasok sa sala. O mama, bakit? Anong nangyayari? Nagtatakang tanong ni Celine nang hablitin siya ng kanyang ina. Bakit hindi mo sinabi sa akin na sobrang gwapo pala ng magiging amo mo? Yun pala si Don Ian no? Akala ko noon ay matanda na siya at mahina na, pero batang-bata pa pala yun, manghang sabi ng kanyang ina. Ako nga rin mama eh, namangha sa kagwapuhan niya. Sa totoo lang, mas gwapo pa nga siya sa mga artista, pero mukhang masungit lang. Pagsasang-ayon naman ng dalaga. Talaga? Pero mukhang mabait naman si Sir Ian mo ah. Pwedeng-pwede siya para sa'yo anak. Tanggap ko siya para sa'yo. Kumunot naman ang noo ni Celine dahil sa sinabi ng kanyang ina. Ano ka ba mama? May anak na yung tao oh. At saka wala po sa plano ko ang mga ganyang bagay. Mabilis na sagot naman ni Celine. Kahit natawa na lamang ang kanyang ina. Hindi natin alam ang mangyayari anak. Wala nang asawa si Don Ian. Baka pwede na siya. Natatawang sabi ng kanyang ina. Kahit umiling-iling na lamang ang dalaga. At iniwan ang ina sa sala. At nagtungo sa kwarto. Napaisip na lamang ang dalaga sa posibleng mangyari sa pagiging yaya niya. Hindi niya alam ang susunod na mangyayari at kung magtatagal pa siya sa ganitong trabaho. Pero may determinasyon na kakayanin ng dalaga ang lahat at gagawin niya ang lahat ng makakaya niya para lamang magampanan ng maayos ang kanyang magiging trabaho. Buong araw na naghanda ang dalaga sa mga dadalhin niya sa mansyon. Excited na may halong kaba ang dalaga. Ngunit siya ay napakasaya. Masaya siya sa kanyang magiging trabaho. Kinaumagahan ay maagang nagising si Celine at excited sa magiging unang trabaho niya sa mansyon. Nang makarating sa mansyon, ang unang bumungad sa kanya ay ang mayordoma. Welcome back, Iha. So anong balita? Anong nangyari? Bakit ka pinabalik? Parusa ba ito ni Don Ian sa'yo? Sunod-sunod na tanong ng mayordoma. Na parang gustong-gustong malaman ang buong katotohanan. Ano kasi? Magsasalita na sana si Celine nang biglang nataranta ang mayordoma matapos tumingin sa oras. Hala, malapit nang mag-alas 7. Ihatid mo pa ang anak ni Don Ian. Bilisan mo, pumasok ka na sa loob. Mamaya na lang tayo magtsikahan. Akin na muna ang bag mo, tutulungan na kita. Pagsasalita ng mayordoma. Sabay kuha ng isang bag ng dalaga at pumasok na sila sa mansyon. Nang makapasok na, ay agad na bumungad ang dalawang cute na batang babae at lalaki. Hello, I'm Ate Celine. Ako ang magiging bagong yaya nyo. Nakangiting sabi ng dalaga. Sabay kaway-kaway sa dalawang bata. Are you just gonna stand there? Hanggang sa maliit na kami sa school? Malditong sabi ng batang lalaki. Kahit nagulat na lamang si Celine. At naiiyang umiti. Ayaw nga pala. Tara na, umalis na tayo at pumunta na tayo sa school. Sasakay ba kayo ng car nyo? Tanong ni Celine. Kaya tinaasan na naman siya ng kilay ng batang lalaki. Malamang, anong gusto mo maglakad kami? Tara na nga Cloudy, malalate na tayo niyan. Supladong sabi ng bata.
Kit na tahimik na lamang si Celine at nawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Sorry, akala ko kasi sasakay kayo ng school bus. Wika ng dalaga. Ay, whatever. Salita naman ng bata at tinalikuran na ang dalaga. Napatingin naman siya sa mayordoma at sinenyasan siya nito na parang ang ibig sabihin ay okay lang yan. Bumuntong hininga na lamang si Celine at nilakasan ang kanyang loob. Agad siyang sumunod sa mga bata nang pumasok na sa kotse. Akin na ang mga bag nyo para hindi na kayo mabigatan pa. Sumunod naman ang dalawang bata at parehong ibinigay sa dalaga ang kanilang bag. Matapos ang ilang minutong biyahe ay bumaba na ang mga ito at ganon rin si Celine. Wow, ang ganda naman pala ng school nyo, no? Manghang komento ng dalaga. Hindi naman nagsalita ang mga bata at kinuha na ang kaniga nilang mga bag at pumasok na sa gate ng paaralan. Bye-bye! Ingat kayo mga bata! Good luck sa inyo! Nakangiting sigaw ni Celine habang kumakaway sa mga batang dire-diretso lamang sa paglalakad at hindi man lamang siya nilingon. Ma'am, maghihintay pa po ba tayo sa mga bata dito? O babalik na muna tayo sa mansyon? Biglang tanong ng driver. Sa mansyon na lang muna tayo kuya. May aasikasuhin rin pala ako. Lalo na't baguhan pa lamang ako. Nakangiting sagot ni Celine sa driver at muli nang pumasok sa kotse. Habang nasa biyahe ay tahimik lamang ang dalaga at diretso ang tingin sa harapan. Nag-aalala po ba kayo sa inasal ng mga bata sa iyo kanina? Biglang sabi ng mamang driver nang mapansing hindi kumikibo ang dalaga. Napalingo naman si Celine dito at nakangiting tumango. Nako, wag po kayong mag-alala ma'am. Baka naninibago lang po ang mga bata sa inyo. Dahil sa totoo lang, napakabait po ng mga batang yon. Nagkaganyan lang po ang mga yan simula nung iwan sila ng kanilang mami. Natatawang sabi ng mamang driver. Kuya, tawagin niyo na lang po akong Celine. Saka bakit po? Ano po ang nangyari? Nasaan po ba ang mami nila? Pagsasalita ng dalaga. Bigla kasing nalaman ni Don Ian na may ibang lalaki si Ma'am Teresa. Kaya ayun, pinalayas ni Don Ian at nalaman rin yon ng mga batang sina Jared at Cloudy. Naaawa nga ako sa mga bata dahil sa murang edad pa lamang nila ay naranasan nilang magkaroon ng hindi kumpletong pamilya. Biglang nakaramdam ng awa si Celine sa kinuwento ng driver. Kawawa naman pala sila, kaya pala ganoon rin ang behavior ng mga bata. Pagsasalita ni Celine. Ilang yaya na rin po ang nagtangkang magtrabaho sa mansyon na ito, pero hindi po sila nagtatagal. Mga ilang weeks ay umalis na rin po sila dahil hindi raw nila kayang alagaan ang mga bata. Kaya sana iha ay hindi mo iwan ang mga batang iyon. Sana ikaw ang maging pag-asa nilang maging masaya ulit. Seryosong sabi ng driver. Kaya't ngumiti naman si Celine at saka tumango rito. Nang makabalik sila sa mansyon, ay agad siyang nilapitan ng mayordoma. Ano, naihatid mo ba ng maayos ang mga bata? Tanong nito na agad namang tinanguan ng dalaga. Okay, sumunod ka sa akin. Dagdag pang sabi ng mayordoma na sinundan naman ni Celine. Una nilang ginawa ay pinakilala ng mayordoma ang dalaga sa iba pang katulong sa mansyon. Matapos ang pagpapakilala ay nilibot pa nila ang iba pang sulok ng mansyon. Matapos ang lahat ay binigyan na rin ng uniforme ang dalaga sa pagiging yaya nito. Maraming salamat po, Manang Jeline. Pagpapasalamat ng dalaga sa mayordoma. Walang anuman. O siya nga pala, ano nga ulit ang nangyari at pinabalikan ni Don Ian dito? Tanong ng mayordoma sa kanya. Kaya naman ikinuwento lahat ng dalaga. Hanggang sa maunawaan naman ito ng matanda. Sandali silang nagkausap. Doon rin nalaman ng dalaga na isa rin palang yaya si Manang Jeline noong bata pa lamang si Don Ian. Matagal nang naninilbihan ng matanda sa mansyon, kaya't alam na nito ang mga galawan sa loob ng mansyon. 3:00 na ng hapon nang bumalik ulit si Celine sa paaralan upang kunin ang mga bata. Naghintay siya sa labas ng gate hanggang sa maninag na niya ang dalawang cute na mga bata na sina Jared at Cloudy. Hello, kamusta kayo? Nag-enjoy ba kayo sa araw na to? Masayang tanong ni Celine sa mga bata. Ngunit binaliwala lamang ng mga ito ang kanyang itinanong.
Pagkatapos ay nag-uunahan na pumasok ang mga ito sa kotse. Di ba grade 6 ka na, Jared? Tapos grade 1 ka pa lang, Cloudy? Tanong ulit ni Celine sa mga bata habang sila ay nasa biyahe. Pwede bang wag ka nang magtanong ng magtanong dyan? Supladong sabi ng batang si Jared. Kailangan ko rin kasi kayong makilala ng lubusan para mas maging friends tayo. Ayaw nyo bang maging friends tayong tatlo? Nakangiting sabi ng dalaga, pero tinignan lang siya ng masama ng bata. Napansin ni Celine na parang natatawa ang mamang driver, kahit na panguso na lamang ang dalaga. Nang makauwi ay nilagaan pa ni Celine ang mga bata, lalo na ang batang si Cloudy na sobrang bata pa. Kahit minsan ay nakakausap naman ni Celine si Cloudy, pero hindi niya naiintindihan ang mga sinasabi nito dahil hindi pa masyadong magaling magsalita. Pero masaya siya dahil hindi siya binabaliwala ng bata. Hello Jared, gusto mo na tulungan kita sa assignments mo? Magaling ang ate Celine mo sa history. Pagsasalita ni Celine nang makita ang batang si Jared na nag-a-assignment. No need, kaya ko na to. Tulungan mo na lang ang kapatid ko. Seryosong sabi ng bata na hindi man lamang siya nilingon. Okay. Good luck dyan, Jared ha. Nakangiting sabi ni Celine at pinuntahan na ang batang si Cloudy na parang may kinukulayan sa papel. Wow, ang galing mo namang magkulay, Cloudy. Paniguradong magugustuhan niya ng teacher mo. Masayang sabi ng dalaga na inilingan naman ng bata. Hindi to gusto ni teacher kasi walang mami ang drawing ko. Wala pong perfect family. Pagsasalita ni Cloudy, na agad rin namang naintindihan ng dalaga, kahit nalungkot siya para sa bata. Okay lang yan, Cloudy. Nandito rin naman ang ate Celine mo. Marami ka namang friends eh. Ngumiti naman si Cloudy dahil sa sinabi ng dalaga at inalalayan ng bata sa ginagawa. Ilang oras pa ang nakalipas ay nakatulog ang bata sa tabi ng dalaga. Dahan-dahan niyang kinarga ang bata at umakyat sa hagdan patungo sa kwarto nito. Nang nasa harapan na ng pintuan, ay akma na sana itong bubuksan ni Celine nang bigla itong bumukas at bumungad sa harapan niya ang amo niyang si Don Ian na halatang kakapaligo pa lamang dahil sa basa nitong buhok. Nagulat naman si Celine sa biglaang pagsulpot ng kanyang amo. Good evening po sir. Sorry po, akala ko po kwarto po ni Cloudy. Hindi ko pa po kasi kabisado ang mga kwarto dito sa mansyon eh. Sorry po talaga. Nahihiyang sabi ni Celine habang karga-karga pa ang batang natutulog. No, it's fine. Nakatulog na pala ang anak ko. Akin na, ako na ang kakarga sa kanya. Umiling naman si Celine sa sinabi ng kanyang amo at bahagyang umatras. Nako ako na po sir. Alam ko pong pagod po kayo galing ng trabaho. Ako na po ang bahala kay Cloudy. Magpahinga na po kayo, sir. Pagsasalita ng dalaga. Ako na, Celine. Ikaw ang dapat na magpahinga. Tignan mo ang sarili mo. May bigote ang mukha mo na parang sinulatan ni Cloudy. Parang natatawang sabi ni Don Ian. Kit bigla na lamang lumakas ang tibok ng puso ng dalaga. Nang maalalang ginuwitan nga pala ng bata ang mukha niya kanina. Hello nga pala. Parang naiiyak na sabi ni Celine dahil sa sobrang pagkahiya sa kanyang amo. Sige na, ako na ang bahala sa anak ko. Ayusin mo na yung sarili mo at magpahinga ka na rin. Nahihiyang tumango na lamang sa Celine at dahan-dahang lumapit sa amo para ibigay ang bata dito. Nang makalapit na sa amo ay bahagyang napalunok ang dalaga, lalo na nang mapansin niyang sobrang lapit na pala ng mukha nilang dalawa. Naamoy na rin ni Celine ang bango ng buhok ng amo niya. Kit pas lalo na lamang bumilis ang pagtibok ng puso ng dalaga. Kinalma na lamang ni Celine ang kanyang sarili hanggang sa makuha na ni Don Ian ang batang si Cloudy mula sa braso niya. Sige po sir, maraming salamat po. Magpahinga po kayo ng maayos ha. Good night po. Nauutal na sabi ni Celine na tinanguhan naman ang kanyang amo. Una nang tumalikod ang dalaga at patakbong nagtungo sa kanyang maliit na silid kung saan siya matutulog. Kumalma ka, Celine. Pagsasalita niya sa kanyang sarili at nagtungo sa CR para tingnan ang kanyang mukha. Halos mapapikit na lamang siya dahil sa sobrang pagkahiya nang makitang pulang-pula na ang mga pisngi niya at sobrang dumi pala ng kanyang mukha dahil sa sinulatan siya ng bigote at eyeglass sa kanyang mukha. Nako, nakakahiya naman sa amo ko.
Ganito pala ang itsura ko na umarap sa kanya kanina. Pagsasalita ni Celine habang nagsisimula ng linisin ng mukha niya. Matapos makapaglinis ng katawan, ay agad na siyang humiga sa kama at huminga ng malalim. Ang dami ko pang aabangan sa pamilyang ito. Hindi ko inaasahan na ganito pala kalungkot ang pinagdadaanan nila. Pagsasalita ng dalaga habang diretso ang tingin sa puting kisame. Sandali pa siyang nag-isip hanggang sa hindi niya na namalayan na nakatulog na pala siya. Kinaumagahan ay maagang nagising ang dalaga at ginising ang mga alaga upang makapaghanda sa pagpasok sa paaralan. Matapos ihanda ang mga bata, ay nagtungo na sila sa paaralan. Bye-bye Jared at Cloudy. Good luck sa klase nyo ha. See you later. Nakangiting kumaway naman si Celine dito. Ngunit kagaya kahapon, ay hindi na naman siya pinansin ng mga ito. Mang Castro, dito lang muna siguro ako maghihintay sa mga bata. Tatawagan ko na lang po kayo mamaya kapag uwian na nila, sabi ni Celine sa mamang driver. Nanatili lamang si Celine sa waiting area kasama ang iba pang yaya na naghihintay sa kanika nilang mga alaga. Masaya silang nagkikwentuhan hanggang sa dumating ang oras ng uwian ng mga ito. Tinawagan na rin ng dalaga ang driver at kasalukuyan na silang naghihintay sa mga bata na makalabas ng gate. Maya-maya ay nakita ni Celine si Cloudy na umiiyak at kusot-kusot ang suot nitong damit. Agad itong nilapitan ni Celine. "O Cloudy, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? At nasaan ang Kuya Jared mo?" Nag-aalalang tanong ng dalaga. Kinuha ng mga bad guys si Kuya Jared. Nandoon sila sa isang entrance ng school. Pinipilit nila si Kuya Jared na pumasok sa car nila. Umiiyak na sumbong ni Cloudy. Kaya't agad na pinapasok ni Celine si Cloudy sa kotse. At walang pasabing tumakbo patungo sa isa pang entrance ng paaralan. Mabilis ang takbo ng dalaga at kinakabahan na siya para sa kanyang alaga. Nang makarating roon, ay agad niyang naaninag ang isang itim na van at isang lalaking nakamas na akma ng papasok sa kotse. Bago pa man ito makapasok ng kotse, ay agad na itong sinunggaban ng dalaga at tinulak ng malakas dahilan upang mapatumba ito. "Anong gagawin niyo sa bata?" Galit na sigaw ni Celine sa lalaking nakaupo na ngayon sa lupa. Nang lingunin ni Celine ang loob ng itim na kotse, ay nakita niya si Jared na umiiyak habang may tape ang bibig nito at nakatali ang dalawang mga kamay. "Jared, okay ka lang ba? Huwag ka nang matakot. Nandito na si Ate Celine." Lalabas na sana ang bata nang biglang tinulak si Celine at sapilit ang pinapasok sa kotse. "Isama mo na rin yung pakialamerang babae na yan," sigaw ng lalaking driver. Bago pa man makapasok ang lalaking kanina ay nakaupo sa lupa, ay agad na itong sinipa ng malakas na Celine, kaya't namilipit ito sa sobrang sakit. Bago pa ito makabawi, ay kinarga na ng Celine si Jared at mabilis na lumabas sa kotse. Galit na galit naman ang driver at akma na sana silang haabulin ito, ngunit huli na ang lahat nang makatakbo na sila sa ibang direksyon. At hindi na naaninag pa ng mga lalaking salbahe si Celine. "Okay ka lang ba, Jared? Sinaktan ka ba nila? Saang banda may masakit sa'yo?" Nag-aalalang tanong ni Celine sa alaga, habang dahan-dahan niyang tinatanggal ang mga tali sa mga kamay ng bata. Hindi naman sumagot si Jared, sa halip ay mabilis siya nitong niyakap ng maigpit, habang humahagulgol sa iyak. "Thank you, Ate Celine. Akala ko'y mamamatay na ako. Salamat po. At niligtas niyo po ako." Umiiyak na sabi ni Jared, habang maigpit pa rin ang yakap sa kanyang yaya. Nagulat naman si Celine sa biglaang ginawa ng bata at napangiti na lamang siya. "Siyempre hindi ko kayo iiwan. Kahit anong mangyari ay tutulungan ko kayo. Hindi ako papayag na saktan kayo ng ibang tao. Mahal na mahal kayo ni Ate Celine, okay?" Pagsasalita ni Celine, habang sinuklian rin ng maigpit na yakap ang alaga at ito ay pinakalma. Matapos mailigtas ni Celine si Jared, ay bumalik na sila sa kanilang kotse at umuwi na ng mansyon. Sinumbong naman ni Celine ang buong pangyayari sa mayordoma. Nang makauwi na ang Don galing sa trabaho, ay agad rin nila itong ipinalam. Galit na galit naman si Don Ian sa kanyang nalaman. Sa gabing iyon, ay pinatawag si Celine sa opisina ng amo. Nang makapasok, ay agad na humingi ng tawad si Celine at hindi magawang humarap dito. Alam niyang nagkulang siya sa pag-aalaga sa mga bata, kahit nangyari ang ganoong bagay.
Sorry po talaga sir, nakayo kong sabi ni Celine. No, you don't have to apologize. Ako nga ang dapat na magpasalamat sa'yo Celine eh. Dahil kung wala ka, baka may nangyari ng masama sa anak ko. Kit salamat talaga ha. Matapos iyong sabihin ni Don Ian, ay umuko pa ito sa harapan ng dalaga. Naku sir, wala po yun. Parte rin naman po yun ng trabaho ko. Naalagaan at tulungan ang mga anak nyo. Kahit ano pong mangyari sir, ay sasamahan ko po sila at babantayan ko po ang mga anak mo. Nakangiting sabi ni Celine. Kahit bahagyang napangiti ang kanyang amo. Nang matapos ang munting pag-uusap nila, ay lumabas na nga si Celine sa silid at doon niya nakita si Jared na naghihintay pala sa kanya sa labas ng opisina ng amo nito. Ate Celine, tanggapin niyo po, para po ito sa inyo. Bilang pasasalamat ko po. At saka sorry po kung naging bastos po ako sa inyo ha. Nakayo kong sabi ni Jared habang tinatanggap ng dalaga ang bracelet na mukhang ginawa pa ng bata. Yumuko naman si Celine at tinarap ang nakayukong bata. Wala yun Jared, naiintindihan naman kita eh, kaya wala kang dapat na ipag-alala. Ngumiti naman si Jared sa harapan ng dalaga at ganoon rin si Celine. Simula noon ay naging mas maayos na ang samahan nila Celine at Jared at pati na rin ang batang si Cloudy. Naging mas malapit na rin ang mga bata sa kanya at masaya siya sa munting pagbabago ng mga ito. Hindi tulad dati na palaging nakasimangot at malungkot at parang walang ganang makipaghalubilo sa ibang tao. Masaya rin ang ibang kasambahay nang makitang muling bumabalik ang sigla ng mga bata at dahil iyon sa presensya ng dalagang si Celine. Isang araw ay nagplano ang pamilya ng magbakasyon sa Palawan at dahil sa Celine ang magbabantay sa mga bata ay sinama na rin siya ng mga ito. Silang apat ay nagpunta sa Palawan para doon muna magpahinga at makapagbandi. Yay! Ang ganda-ganda talaga dito sa beach. Masayang sigaw ni Cloudy nang makapasok sila sa rest house. Sa inyo lang ba ang parte ng lugar na ito, sir? Tanong ni Celine nang makita kung gaano kalawak at kalaki ang rest house na tinutuluyan nila. Yes, binili ko talaga ang lugar na ito because of the view. At napakaganda rin ng pwesto. Sagot naman ang kanyang Sir Ian, kaya't mas lalong namangha ang dalaga. Gusto niyo na bang maligo sa dagat? Nakangiting tanong ni Don Ian, kaya't lumiwanag ang mukha ni Jared, Cloudy at Celine. Yes daddy, excited na akong mag-swimming. Masayang sabi naman ni Jared, at tumanguri naman ang batang si Cloudy. Okay fine, pumunta na kayo doon sa kwarto at magbihis na kayo for the swimming mamaya. Sobrang tuwa naman ang mga bata at nag-uunahan ng magbihis at naganda. Nagtaka naman si Sir Ian nang mapansing nakatayo lamang si Celine at walang ginawa. O Celine, maganda ka na rin. Sumabay ka na sa mga bata. Suotin mo yung swimsuit na binigay ko sa iyo kanina. Sad ni Sir Ian. Sir, yun nga po ang problema ko eh. Kasi po, hindi po ako nagsusuot ng one piece. Nahihiya po kasi ako. Nakayo kong sabi ni Celine. Kaya't bahagyang natawa ang lalaki. Ganun ba? Sige. You can wear whatever you want. Basta komportable ka, okay? Natatawang wika ni Sir Ian. Kaya naman nahihiyang tumanguna lamang ang dalaga at pumasok na sa silid. Nang matapos makapaghanda, ay sabay nang lumabas sa kwarto si Celine at ang mga bata. Nakasuot na ng pang-swimming ang mga ito, habang si Celine naman ay nakasuot lamang ng sleeveless at short. Are you ready na ba? Biglang tanong ni Sir Ian, kaya't nailipat ang tingin ng dalaga sa kanyang amo. Halos mapanganga na lamang si Celine nang makita ang among si Don Ian. Naka-white beach polo ito at naka-black short at nakasuot ng salamin. Napalunok na lamang si Celine nang mapansin ang kagupuhan ng kanyang amo. Hindi halatang 30 anyos na si Don Ian. Nagmumukha pa rin itong parang nasa 20 anyos pa lamang pababa. Yes daddy, ready na po kami. Excited na sigaw ni Cloudy. What about you Celine? Ready ka na ba? Agad namang naimasmasa ng dalaga at tumango sa kanyang amo. Opo sir. Nauutal na sagot naman ng dalaga. Are you sure? Bakit parang hindi ka okay? Nag-aalalang tanong ni Don Ian. Okay lang po ako sir. Natigilan lang po ako sa kapugian nyo. Napakagwapo nyo po kasi sir eh. Nahihiyang sabi ni Celine. Kaya naman napatawa na lamang ang mestisong lalaki. Ikaw talaga Celine.
Ang hilig mo talagang magbiro. Anyways, before tayo mag-swimming, ay kumain muna tayo. Nagpa-reserve na ako ng pagkain para sa atin. Sabay tumango naman si Celine at pati na rin ang mga bata. Nang makalabas sa rest house, ay napansin na lamang ng dalaga na paulit-ulit na nakasulyap ang ibang mga kababaihan kay Don Ian. Sino ba naman kasi ang hindi mapapalingon sa kagwapuang taglay ng mistisong lalaki? OMG, ang gwapo niya. Wait, sino yung babaeng kasama niya? Ang losyang niya naman. Baka yaya lang yan. Sayang si Pogi. Kung ganyang babae lamang ang type niya. Bulong-bulungan ng ibang mga kababaihan. Kaya't napatingin na lamang si Celine sa kanyang kasuotan. Teka, wala namang masama sa suot ko ah. Hindi lang talaga ako liberated na katulad nila. Pagsasalita ni Celine sa kanyang sarili. Nang makatungo sila sa restaurant, ay agad na silang kumain. Dahil sa sobrang excitement, ay mabilis na natapos ang mga bata at nagtungo sila sa beach. Masayang naliligo at naglalaro sa dagat sina Celine, Jared at Cloudy, habang nasa beach bed lamang ang amo niyang si Ian at naglalaptop na parang may tinatapos na trabaho. Napansin niyo ng dalaga, kaya't pinuntahan niya ang kanyang amo. O Celine, napagod ka na ba sa pakikipaglaro sa mga anak ko? Natatawang tanong nito. Ang energetic po ng mga anak niyo, sir. Parang hindi man lamang napapagod sa paglangoy. Dahil sa sinabi ng dalaga, ay natawa na lamang ang kanyang amo at muling ibinalik ang tingin sa kanyang laptop. Ano po yung ginagawa niyo, sir? Hindi napigilang naitanong ng dalaga. Some works to do. Para matapos na kaagad, sagot ng kanyang amo. Kahit napatangu-tangu na lamang ang dalaga. Mamaya na po yan, sir. Kaya nga po tayo nandito sa Palawan para makapag-chill-chill. Magsaya ka po muna, sir. Samahan mo kaming maglaro. Nakangiting sabi ni Celine. Kahit natatawang napatingin ang amo niya sa kanya. Sige na, sir. Kahit ngayon lang po. Maglaro po tayo kasama ang mga bata. Nagpapakyut na sabi ni Celine. Kahit napailing na lamang si Ian habang may malawak na ngiti sa kanyang mga labi. Sige na nga. Parang ikaw ata ang may gustong makipaglaro sa akin eh. Natatawang sabi ni Ian. Kaya tumalakak na lamang sa pagtawa sa Celine at marahang hinila ang kanyang amo papuntang dagat. Oh wait, hubarin ko muna ang polo ko. Biglang sabi ng kanyang amo at muling bumalik sa beach bed at inubad ang suot-suot nitong polo. Nang matapos sa pag-uubad, ay muli itong lumapit sa dalaga na may ngiti sa labi. Ano, tara na? Nakangiting sabi ni Ian kay Celine na ngayon ay nauutal na naman. Napalunok na lamang ang dalaga nang makita ang ganda ng katawan ng kanyang amo. Tumambad ba naman kasi sa kanyang harapan ang abs ni Sir Ian sa tiyan at samaan pa ng magandang ngiti nito sa labi. Saglit na nailang sa Celine dahil muli na naman silang pinagtinginan ng mga tao, lalo na sa mga kababaihan. Ngunit isinawalang bahala na lamang niya ito at mas itinuon ang pansin sa pakikipaglaro sa mga bata kasama ang kanyang amo. Masaya silang naliligo sa dagat na pangiti na lamang si Celine dahil sa masayang pamilyang nakikita niya ngayon. Habang sila ay naghahabulan sa dalampasigan, ay bigla na lamang may isang babaeng lumapit sa mga bata. Agad itong nilapitan ni Celine at napansin niya ang pamilyar na mukha ng babae. Kamusta na kayo mga anak? Tanong ng babae sa mga bata. Doon ay napagtanto ni Celine na ito pala si Ma'am Teresa, ang ex-wife ni Sir Ian. Nawala ang mga ngiti sa labi ng mga bata at dali-daling lumapit ang mga ito kay Celine. Napansin naman ito ng babaeng si Teresa at umarap ito sa kanya. Who are you? Mukhang naging malapit na sa iyo ang mga anak ko ah. Mataray na sabi ng babae. Akma na sanang sasagot ng dalaga nang biglang lumitaw sa Sir Ian at nagsalita. Bakit ka nandito? Sinusundan mo ba kami? Seryosong tanong ni Ian sa babaeng nagngangalang Teresa. Sa pagkakataong iyon, ay nawala ang magagandang ngiti ni Sir Ian at napalitan ito ng seryoso at galit na mukha. Ian, I miss you so much. Namiss ko rin ang mga bata. Gusto ko lang talaga silang makasamang muli. Pagsasalita ng babae, kaya't sarkastikong natawa ang lalaki. Celine, huwag niyo nang pansinin yan. Bumalik na tayo sa rest house. Utos ng amo niya. Mahigpit naman ang yakap ng mga bata sa kamay ni Celine. Halatang hindi na nila gusto ang babae.
Wow, so yan na pala ang pinalit mo sa akin, Ian? For God's sake, walang kaarte-arte ang babae niyan. Hindi maganda ang taste of passion. Yan ba ang gusto mong maging ina ng mga anak natin? Galit at hindi makapaniwalang sabi ng babae. It's none of your business, Teresa. At huwag mong tatawaging anak mo sina Jared at Cloudy. Dahil iniwan mo sila. Iniwan mo kami para sa isang lalaki. Pinagpalit mo kami sa lalaki mo. Kit wala kang pakialam sa amin. Kit kapag nakita kita muli, hindi ako magdadalawang isip na saktan ka. Galit na sabi ni Ian. Kaya naman natakot ang babae at umalis na. Bumalik na rin sa rest house sila Celine, Ian at ang mga bata. Napansin ni Celine na muli na namang malungkot ang mag-ama. Kit na pag-isipan na lamang ni Celine na sorpresahin ang mga ito at nilituan ng masarap na pagkain. Natuwa naman ang dalaga ng muling sumigla ang mag-ama nang matikman nila ang masarap niyang hinanda habang sila ay masayang nag-uusap-usap. Kasalukuyan na silang nanonood ng pelikula nang napansin ni Celine na nakatulog na pala si Cloudy habang nakahiga ito sa hita niya. Marahan itong kinarga ni Celine na agad rin namang napansin ng kanyang amo. Nako, mukhang napagod rin ata yan sa pagsiswimming kanina. Ako na ang kakarga sa anak ko. Magpahinga ka na, Celine. Pagsasalita ni Ian. Ibibigay na sana ng dalaga ang natutulog na bata sa kanyang amo nang bigla na lamang itong gumalaw at masinigpitan ng yakap kay Celine. Mama Celine, biglang sabi ni Cloudy. Kahit bagyang nagulat si Ian at ganon rin si Celine. Hindi ako ang mama mo, Cloudy. Bulong ng dalaga sa natutulog na bata. Gusto ko, Mama Celine. Pag-uulit ng bata, kahit natawa na lamang ang dalaga at nahihiya namang napangiti si Ian. At dahil ayaw bumitaw ni Cloudy sa pagkakayakap sa dalaga, kaya naman si Celine na lamang ang naghatid nito sa kwarto. Habang nakasunod naman sa likod ang among si Ian. Nang makahiga na ng maayos ang alaga, ay napangiti na lamang si Celine habang pinagmamasdan ng bata. Sobrang swerte niyo po sa mga anak niyo, sir. Ang babait nila at hindi nila inahayaang iwan o saktan kayo. Mahal na mahal po kayo ni Jared at Cloudy, nakangiting sabi ni Celine sa kanyang amo. At agad rin namang sinang-ayunan ni Ian. Tama ka dyan, Celine. Sobrang swerte ko at nanatili sila sa tabi ko. At salamat rin dahil ibinalik mo ang saya ng mga anak ko. Gagawin ko ang lahat upang mabigyan ng magandang buhay ang mga bata dahil mahal na mahal ko sila. Gagawin ko ang lahat upang mabigyan kayo ng magandang buhay dahil mahal na mahal ko kayo. Pagsasalita ni Ian, kahit natigilan ng dalaga sa sinabi ng kanyang amo sa parting mahal na mahal ko kayo. Halatang nagulat rin ang amo sa sinabi nito at marahang lumapit sa anak habang marahang hinahaplos ang buhok nito. Mahal na mahal ko kayo mga anak ko. Pag-uulit ng amo niya, kahit bagyang natawa si Celine, kahit naiyang napatingin ang amo sa kanya. Akala ko po sir kasama ako na mahal niyo ako. Natatawang sabi ni Celine. Oo, mahal nga kita. Natatawang sabi naman ni Ian. Kaya naman muli na namang napatigil ang dalaga at mas lalong bumilis ang pagtibok ng kanyang puso. Ano pong ibig mong sabihin, sir? Nauutal na tanong ni Celine. Mahal kita. Kayo ni naman ng Jeline at iba pang mga kasamaan sa mansyon. Naging parte na rin kayo ng buhay ko. Sandaling natigilan si Celine at napatangu-tangu na lamang sa sinabi ng kanyang amo. Matapos ang munting pag-uusap, ay nagtutulungan na lamang silang dalawa sa pagliligpit ng mga gamit. Maraming salamat sa araw na to, sir Nakangiting sabi ng dalaga sa amo. Maraming salamat din sa iyo, Celine. Ginawa mong perpekto ang araw na ito. Thank you so much. Magpahinga ka na at bukas ulit Tumango naman si Celine at pareho ng nag-good night sa isa't isa. Kinabukasan ay nagtungo na nga sila sa maliit na zoo at masayang pinagmamasdan ng iba't ibang klase ng mga hayop sa Pilipinas. Sobrang saya nilang lahat at enjoy na enjoy sa araw na iyon. Araw-araw na lamang silang magkakasama at masaya silang lahat sa tuwing kumpleto silang magkakasamang apat. Isang araw ay dumating na ang huling araw para sa kanilang bakasyon. Kaya naman muli silang maliligo sa dagat bago sila bumalik sa mansyon. Wow, napaka-sexy niyo naman po, Mama Celine. Nakangiti at namamanghang sabi ni Cloudy nang makitang nakasuot ng one piece si Celine habang tineternohan nito ng white beach dress.
Simula ng gabing iyon, ay Mama Celine na rin ang tawag ng bata sa kanya. Ang galing mo rin mang bola, Cloudy, no? Halika nga dito. Natatawang sabi ni Celine at marahang kinikiliti ang alaga. Napansin na rin ni Celine ang amo na nakangiti na ngayong nakatingin sa kanya. Napakaganda mo, Celine. Nakangiting sabi ni Ian. Kit natigilan na lamang ang dalaga. Thank you, Sir Ian. Nahihiyang wika naman ni Celine. Uy, magkikis na yan. Sabay na lamang nagulat sina Ian at Celine sa sinabi ni Jared at Cloudy. Huy, bad yun? Mahagalit ang daddy nyo. Mabilis na pagsasalita ni Celine sa alaga, kaya naman narinig na lamang ni Celine ang tawa ng kanyang amo. Sa araw na iyon, ay maraming nakatingin sa direksyon ng dalaga, kaya naman hindi niya maiwasang hindi mailang. Mukhang pangit po ata ang suot ko, sir. Panay po silang nakatingin sa akin eh. Nakayokong bulong ni Celine sa amo. You know what? Nakatingin sila sa'yo dahil napakaganda mo. Kaya huwag mong itago ang ganda mo, Celine. Be confident dahil mas lalo kang gumaganda. When you add confidence to yourself, bigla namang gumaan ang loob ni Celine sa sinabi ni Ian. Kaya naman napangiti na lamang siya sa amo at saka tumango rito. Buong araw silang nagsaya at sinulit ang huling araw nila sa Palawan. Kinabukasan ay umuwi na sila sa mansyon. Sobrang tuwa ng ibang kasambahay nang agad na nagkwento ang mga bata sa kanila. Lalo na ang mayordoma na sobrang tuwa nang makita ang mag-ama na masaya. Sa gabing iyon ay kasalukuyan ng nasar din si Celine nang biglang lumapit sa kanya ang mayordoma. Hindi ka ba makatulog, Iha? Biglang tanong nito na tinanguan naman ng dalaga. Oh, uminom ka muna ng gatas. Makakatulong ito para mahimbing ang tulog mo mamaya. Pagsasalita ng mayordoma habang ibinibigay ang isang baso ng gatas sa dalaga. Alam mo, Iha, ngayon ko lang ulit nakita si Don Ian na masaya. Nakikita ko ulit yung totoong ngiti niya sa labi at alam ko na dahil iyon sa'yo, Celine. Maraming salamat at tumating ka sa buhay nila at binigyan mo sila ng kasiyahang walang sino man ang makapagbibigay. Sana hindi mo sila iwan at manatili ka lamang sa tabi nila. Ngumiti naman si Celine dahil sa sinabi ng mayordoma. Napamahal na rin po sa akin ang mag-ama. Kaya't mukhang mahihirapan na po akong iwanan sila. Mahal na mahal ko na rin po sila bilang pamilya. Naiiyak naman sa tuwa ang mayordoma at niyakap ang dalaga. Halos mag-iisang taon na at naging mas mabuti ang sama nilang lahat at napuno ng kasiyahan ang mansyon. Hindi inaakala ni Celine na makapagbibigay siya ng kasiyahan sa ibang tao. Hindi niya inaasahan na dahil sa kanya ay naging maayos ulit ang pamilyang noon ay nasira at puno ng kalungkutan. Isang araw, nasa paaralan si Celine habang iniintay ang mga bata sa waiting area. Habang naghihintay sa binili niyang fishball, ay may napansin siyang matanda na halos nakabalot ang mukha sa isang maitim na tela. Nakita niyang nahihirapan ito sa pagbibitbit ng mga pinamili nito, kaya't walang pagdadalawang isip itong nilapitan ni Celine at saka tinulungan. Naku, maraming salamat, Iha, ha. Pakilagay na lamang ang mga ito sa kotse. Salamat talaga, ha. Tumango naman si Celine sa sinabi ng matanda at sinunod naman niya ito. Maya-maya, habang nilalagay sa kotse ang pinamili ng matanda, ay bigla na lamang may tumulak sa kanya at sa pilitan siyang pinapasok sa kotse. Teka, ano ito? Anong gagawin niyo sa akin? Gulat at takot na sigaw ng dalaga nang pinapasok siya sa kotse kasama ang 3 taong nakamask. Naroon rin ang matandang tinulungan niya kanina. Mahawa po kayo. Wala po akong kasalanan. Marami pa po akong pangarap sa buhay. Hindi ko po pwedeng iwan ang mga alaga ko sa paaralan. Parang awa niyo na po. Naiiyak na pagmamakaawa ni Celine. Maya-maya pa ay biglang huminto ang sasakyan at may isa pang lalaking nakamas ang nagpalabas kay Celine. Kuya, parang awa niyo na po. Pakawalan niyo na po ako. Umiiyak na ngayong sabi ni Celine. Kaya't natigilan na lamang ang lalaking nakamask at umarap ito sa kanya. Naku, umiiyak ka na? Gulat na tanong nito. Kaya't natigilan na lamang sa Celine. Maya-maya pa ay hinubad na ng lalaki ang suot nitong mask at laking gulat na lamang ni Celine nang makitang si Sir Ian pala ito. Sir Ian? Ano pong nangyayari?
Ano po itong ginagawa nyo? Naguguluhang tanong ng dalaga. Sabi kasi ni Kuya Castro, nagawin ko raw ito para naman masurpresa ka. Pero parang napaiyak pa ata kita sa kalokohang nagawa ko. I'm sorry, Celine. Umiiling na sabi ni Sir Ian. Ano po ba kasi ang pinaplano niyo, sir? At ganito talaga ang ginawa nyo. Akala ko po talaga ay mamamatay na ako. Paano na lang ang mga batang maiiwan sa paaralan? Naiiyak na ulit na sabi ng dalaga. Sorry na. Gusto lang naman talaga kitang surpresahin, Celine eh. Matapos iyong sabihin ni Ian, ay hinawakan nito ang mga kamay ng dalaga at seryosong nakatingin sa kanya. Celine, sabi ni Sir Ian na mayroong konting kaba sa boses. Meron akong isang bagay na kailangang sabihin sa'yo. Sa kabila ng mga damdaming ito, ay pinipilit na Sir Ian na itago ang kanyang mga emosyon. Ayaw niyang mawala ang respeto ni Celine sa kanya at naisip din niyang hindi ito ang tamang panahon na sabihin ang nararamdaman. Ngunit sa bawat araw na nakalipas, lalo lamang lumalalim ang pagmamahal niya para kay Celine. Nagulat naman si Celine sa seryosong tono ng kanyang amo. Ano po yun, Sir Ian? Tanong na Celine na puno ng pag-aalala. Hindi ko alam kung paano ito sasabihin sa'yo. Ngunit kailangan kong sabihin sa'yo ang totoo. Simula ni Sir Ian. Celine, simula nang nakita kita, hindi ko maipaliwanag kung ano ang nararamdaman ko. Hindi lamang paghanga ang nararamdaman ko para sa'yo, kung hindi pagmamahal. Napalakas ang pintig ng puso ni Celine dahil sa sinabi ng kanyang amo. Hindi niya inaasahan ang pag-amin na iyon sa kanya. Ngunit nararamdaman niya ang pagiging tapat ni Sir Ian sa kanya. Celine, naiintindihan ko kung ikaw ay magugulat o hindi makapaniwala sa mga sinasabi ko. Dagdag pa nito. Ngunit hindi ko na kayang itago pa ang damdamin ko para sa'yo. Gusto kong malaman mo na mahal kita, Celine. Nararamdaman ni Celine ang pagkalito at pagkabigla. Hindi niya akalain na mayroong ganitong nararamdaman sa Sir Ian niya para sa kanya. Subalit kahit papaano ay natuwa siya sa sinabi nito. Sir Ian, lubos po akong nagpapasalamat sa inyong pag-amin. Sagot na lamang ni Celine na may halong pagtanggi. Malaki po ang respeto ko sa inyo bilang aking amo at hindi ko po inaasahan na magkakaroon ng ganitong pagkakataon. Tandaan mo, Celine, hindi ko alam kung paano mo tatanggapin ito, ngunit kailangan kong maging tapat sa aking nararamdaman. Paliwanag ni Sir Ian. Opo, sir. Lubos po akong natutuwa sa inyong pagmamahal. Sabi ni Celine na may ngiti sa labi, ngunit sadyang kailangan ko pong timbangin ang lahat ng bagay bago ako makapagdesisyon. Hindi ko po inaasahan na may ganitong klaseng pagkakataon po at kailangan kong pag-isipan ito ng mabuti. Pinatigil na Sir Ian ang kanyang sarili mula sa pag-uusap. Naiintindihan niya ang kahalagahan ng proseso ng pag-iisip ni Celine. Hindi niya nais na madaliin ito at hindi niya rin nais na makaramdam si Celine ng anumang pressure. Maraming salamat sa pag-unawa, Celine. Sabi ni Sir Ian ng may pagmamahal. Hindi ko ipipilit ang nararamdaman ko para sa'yo. Ipagpapatuloy ko lang na maging mabuting amo at kaibigan mo. Pinapasalamatan ko rin po kay sir sa pagiging tapat niyo sa akin. Sagot naman ni Celine. Hindi ko po alam kung paano ang magiging pagbabago sa ating samahan. Ngunit sisiguraduhin ko po sa inyo na mananatili po akong tapat at mananatili po ang respeto ko sa inyo. Basta't wag niyo na lang pong ulitin ang ganitong sorpresa, sir, ha? Akala ko po talaga ay katapusan ko na eh. Natawa na lamang si Sir Ian sa sinabi ng dalaga. Habang lumilipas ang mga araw, ay nananatiling matibay ang pagkakaibigan ni Sir Ian at Celine hanggang sa dumating na nga ang araw na naging handa na si Celine sa kanyang nararamdaman at ipinagtapat niya ito sa kanyang amo. Isang kasiyahang hindi may paliwanag ni Ian ang naramdaman niya nang marinig niya ang magandang balita mula sa dalaga. Ang gabi ay napuno ng saya at pag-ibig. Naging bukas at maligaya sina Celine at Ian para sa kanilang pagmamahal sa isa't isa. Naging mas malalim at mas matibay ang kanilang ugnayan at nagsilbing inspirasyon sila sa mga taong nakapaligid sa kanila. Habang ang oras ay patuloy na lumilipas, inaalagaan nila ang bawat isa at sinasamahan ng isa't isa sa mga pagsubok na kanilang hinaharap. Naging haligi sila ng suporta at pagmamahalan sa isa't isa at naging buo ang kanilang pagkatao
Dahil sa pag-ibig na kanilang natagpuan, naging masaya rin ang mga bata sa balita at para itong isang panaginip na biglang natupad para sa kanila. Sobrang saya nila nang malamang hindi na mawawala o hiwalay sa kanila ang dalaga dahil magiging parte na ito ng kanilang buhay. Sa kwentong ito, napagtanto natin ang kahalagahan ng pagiging tapat sa ating nararamdaman at pagbukas ng ating mga puso sa pagmamahal. Sa kabila ng mga takot at pag-aalinlangan, ang pag-ibig ay may kakayahan na bigyan tayo ng kasiyahan na hindi natin inaasahan. At sa pagmamahalan nila Celine at Ian, natutunan natin na ang pagmamahal ay walang pinipili. Ito ay nagiging espesyal dahil sa pagkakataon na maging masaya at masaya para sa isa't isa. At sa kanilang pagmamahalan, naging isang matagumpay at masayang paglalakbay ang kanilang buhay.